So mga kahinaan ng isang lalaki upang mabaliw at maghabol ang isang lalaki sa inyo. Yes mga kamamay, ngayon sa video natin ito pag-usapan natin yung mga kahinaan na hindi sinasabi, na hindi tinuturo sa inyo para sa ganon magkaroon kayo ng idea upang mas mag-improve kayo sa ganitong bagay, upang mas bigyan ninyo ng pansin ang ganitong klase ng mga bagay sa inyong sarili para sa ganon mabaliw o kabaliwan at habulin ka ng isang lalaki. Mga kamamay, alam ko, excited ka na? Sige, simulan na kaagad natin. So ano nga ba yung mga bagay na yan na tipong mababaliw sa'yo at hahabulin ka ng isang lalaki? So number 1, kapag hindi mo masyadong pinansin ang isang lalaki, yan man ay asawa mo, jowa mo, o kahit hindi mo yan masyadong kilala pa, yung hindi mo masyadong pagbibigay ng atensyon, pagpapapansin sa kanila, nakakadagdag po mga kamamay ng attraction level yon pagdating sa isang lalaki. Kamamay, anong ibig mo sabihin kapag hindi ko pinansin ng isang lalaki? Kapag hindi ko binigyan ng masyadong atensyon yung isang lalaki, mas tataas yung kagustuhan ng isang lalaki na maghabol, na tipong mabaliw sa akin? Opo mga kamamay, totoo po yan. Yung tipong, halimbawa for example lang, hindi mo pa masyadong kilala yung lalaki. Okay? Kapag hindi mo siya masyadong pinapansin, doon maku-curious ang isang lalaki. Tapos nag-aayos ka. Tapos high value ka. Tapos ang dami mong negosyo, ang dami mong pinagkakaabalahan, hindi malayo mga kamamay na talagang titigan ka niya. Kalaunan, hindi mo mapapansin, hinahabol-habol ka na. Hindi mo napapansin, ini-add friend ka na. Hindi mo napapansin, nag-send na pala ng message sa inyo. Ibig sabihin nun, nababaliw na yung isang lalaki sa inyo kapag hindi mo siya masyadong pinansin. Pero kung siya ay pinansin mo, hinunta mo kaagad, nag-open up kaagad sa kanya, yung tipong pati yung sarili mo, kinukwento mo na kaagad sa kanya, na wala po yung pagka-mysterious nyo pagdating doon sa isang lalaki. Madali kanyang maiko-conclude. Anong ibig mong sabihin, kamamay? Madali kanyang maisa-summarize. Madali kanyang masasabihan na, ito palang babae na to, ganito. Ito palang babae na to, medyo maraming problema sa buhay. Ibig sabihin, may estimate ka kagad ng lalaki. At pag na-estimate ka kagad ng lalaki, doon nawawala yung excitement. Doon nawawala yung pagkabaliw ng isang lalaki paghahabol. Okay, ibig sabihin, ikwento mo na lahat. Yung buong package na ikaw, alam niya na kaagad. Kumpara doon sa halimbawa, hindi ka masyadong nagpapapansin, maraming maiisip ang isang lalaki. Marami siyang gustong itanong. At pagka nandoon yung mga katanungan sa kanyang isipan, doon siya nakukuryos. Kaya doon siya naghahabol, doon siya nababaliw. Kaya hanggat maaari, huwag ka munang masyadong maging madaldal o huwag ka munang magbigay ng atensyon o oras o yung hindi mo pagpansin sa kanila, makakatulong po yan. Alright? So next, ang pagiging medyo mapang-akit. Bilang isang babae, halimbawa may asawa na po kayo, yung paminsan-minsan na maging mapang-akit po kayo sa kanila, hindi naman po yan masama. Okay? Kung medyo madalas nga, hindi rin po masama yan eh. At least asawa niyo po yan. At least partner niyo po yan. Kesa ikaw yung babaeng walang kaakit-akit sa sarili mo. Hindi ka man lamang, hindi mo man lang siya inaakit, hindi mo man lang siya nilalandi. Sige ka, ikaw din. Kung gusto mo na hindi ka kabaliwan, kung gusto mo na huwag kang habulin, huwag mong gawin ito. Kasi mga lalaki yan eh. Ang mga lalaki gusto nila. Merong nanlalandi paminsan-minsan, may nangaakit paminsan-minsan sa kanila, sa kabila ng kanilang, nakakapagod na araw, sa kabila ng kanilang sobrang daming isipin, sa trabaho, sa bahay, sa pera, halo-halo na. Kailangan nila yung konting marirelax sila. Akitin nyo paminsan-minsan. Kasi paminsan-minsan, yung ganyang mga bagay, yun ang kanilang nagiging stress reliever mga kamamay. Kaya bilang asawa, bilang jowa, bilang partner, kailangan gawin niyo po ito. Paminsan-minsan, kung ayaw yung iba yung gumawa sa kanya. Kasi kalimitan, kapag masyado na po kayong nagiging boring, nagiging masyado na po kayong smooth sa inyong relasyon, nawawala na po yung ganito. At yung mga kalalakihan, sa iba po ito nahahanap. Pag nakakita sila ng something na bata-bata, pag nakakita sila ng babaeng nangaakit ng konti, nagpapahapyaw, nagbibigay ng konting motibo, doon na po sila nabe-brainwash. Okay? Pag na-brainwash sila,
makikita mo kasama na ng babae. Makikita mo kachat na yung babae. Kaya hanggat maaari mga kamamay, kung ayaw niyong mangyari yan, dapat sa inyo pa lang nagsisimula yung pang-aakit na ganyan. Nagkakaroon pa ng karapatan yung iba Nagkakaroon pa ng oras yung ibang gawin yan. Okay, yung ibang mga babae sa inyong mga partner, kung kaya't bago niyo po sisihin yung iba, kailangan dapat nagagawa niyo rin po yung part ninyo bilang asawa, bilang partner. Paminsan-minsan, akitin po ninyo sila. Isa yung malakas na paraan upang kabaliwan at habulin kayo ng isang lalaki. Alright? So next, yung pagngiti at pag-smile po ninyo. Isa rin po itong epektibong paraan upang mabaliw at habulin ka palagi ng isang lalaki. Sabihin natin na meron po kayong asawa, may jowa po kayo. Pagka nagkikita kayo, palagi kang galit, palagi kang malungkot, kakausapin ka lang, lagi ka na agad na umaangil. Sa palagay mo kamamay, maakit at kababaliwan ng kanang isang lalaki kapag ganyan. Ipakita nyo naman yung sweetness, yung kalambingan pagdating sa isang lalaki. Kahit sa ibang tao mga kamamay, yung mga kakilala mo dyan sa labas, kapitbahay mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kapag hindi ka masyadong ngumingiti sa kanila, kilala mo naman sila. Pero hindi ka masyadong ngumingiti, nag-iisip sila. Sasabihin ng iba, sinasabi pa nga ng iba, tinawa naman tong si ate girl na to. Kala mo naman, palagi ng kakausapin mo lang, galit na kagad. Tingnan mo, lalapitan ko pa lang, ang itsura, parang mananakit na kagad Ayaw po nung iba nung ganyan. Kaya kung gusto po ninyo na kabaliwan, maraming maghabol sa inyo, kailangan makita nila yung good aura ninyo. Yung tipong madali kayong i-approach, madali kayong lapitan, madali kayong kausapin. Yung tipong, iba kasi ang aura nung laging mainit ang ulo, iba rin yung aura nung palangiti. Ikaw ang tatanungin ko, saan mo gustong lumapit? Doon sa palaging ngumingiti o doon sa aura na hindi ka pa lumalapit, kita mo lagi na makukunot yung yung noo, 'di ba? Mas pipiliin mo doon sa isang good vibes, good aura. Kaya mga girls, kung gusto po ninyo na marami ang maghabol, marami ang ang mabaliw sa inyo, kailangan ipakita nyo na madalas kayong ngumingiti, madalas kayong masaya, para sa ganoon marami ang gustong pumasok sa inyong buhay. At pagdating naman sa mga may asawa, sa may mga partner, syempre ipakita mo na sa mga oras na lumalapit sa inyo, kinakausap kayo ng inyong mga partner, ipakita nyo na okay, na good vibes kayo. Okay? Pag nakikita kasi ng partner ninyo na malungkot kayo, iniisip nila na baka sila yung dahilan ng paglungkot ninyo, kung kaya't sa halip na kausapin kanila, pinagpapaliban muna nila. Okay? Minsan yung iba, hinahayaan muna kayong ganyan. Kasi ang hirap yung pasukan. Anong ibig sabihin? Ang hirap mong kausapin, ang hirap mong i-approach. Ang hirap lumapit sa ganyan. Sa mga babaeng may bigat ang aura, alam mo laging galit. Kaya bilang isang babaeng masayahin, palagi kang nakangiti. Yan po yung mga kinakabaliwan ng isang lalaki. Yan po yung mga hinahabol ng isang lalaki. Kasi iwas stress Kasi pag pumasok ka dyan sa buhay ng isang babaeng magulo, lagi ng galit, lagi ng akala mo daming problema, mahahawahan ka, malalalinan ka lang. Kaya sinasabi ko mga girls, walang may gustong pumasok, makipagkaibigan sa inyo, kumilala, maghabol, maging baliw sa inyo kapag ganyan kayo. Kaya please mga girls, ngumiti kayo, maging masayahin kayo, makakatulong yan para habulin at mabaliw sa inyo ang isang lalaki. Alright? So next, yung mga babaeng mayroong mataas na sex appeal. Oo mga kamamay, kahit hindi ka ganong kagandahan, basta mataas ang sex appeal mo, talagang hahabulin ka, kababaliwan ka ng napakaraming kalalakihan. Ako magsasabi sa inyo, kahit hindi matangos ang ilong mo, kahit hindi ka ganong kaputian, kahit hindi ganong kaganda ang lips mo, ang mata mo, basta mataas ang sex appeal mo, hahabulin at hahabulin ka. Ang tanong kamamay, paano ba yan maa-achieve? Okay, paano ba yan maa-achieve ng mga hindi ganong kagandahan? Sabi nga nila mga kamamay, daig o talo pa ng mga matataas ang sex appeal, yung mga babaeng mayroong magagandang itsura. Kahit akong tanongin nyo, totoo po yan. Ang sex appeal kasi mga kamama, yan po ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-aalaga po ninyo ng inyong sarili. Yung tipong nagwo-workout kayo, nagpapasexy kayo, dyan po yan nadidevelop. Kapag gumaganda ang inyong body shape, ang inyong body figure, dyan po nag-i-start na mapansin niya ng mga kalalakihan. Kumpara doon sa mga kababaihan na gifted, may matangos na ilong, magandang mukha, pero yung katawan, mukhang piggy bank,
o kaya naman yung katawan, ang papayat. So mas gusto ko pa rin yung isang babaeng may mataas na sex appeal at doon po kadalasan maraming mga kalalakihan ang napapalingon, ang naaakit at talagang naghahabol. Kaya please mga girls, huwag kayong tatamad-tamad. Mag-workout, mag-exercise at mas pataasin nyo pa ang inyong sex appeal sa inyong sarili. Right? And last, ang araw-araw po ninyo na pag-aayos. Yes, mga kamamay, sabihin natin na hindi ka ganun kagandahan. Okay, yan naman po kasi hindi masyadong kagandahan, yan naman po ay nasa mata lamang ng tumitingin. Pero lahat naman po ng babae maayos, maganda. Ang problema lang sa iba, hindi nila ini-enhance. Anong ibig ko sabihin? Hindi nila inaalagaan. Hindi nila inaayos. Yung iba, kapag nakita nila na, yung tim ko, ay pango naman yung ilong ko, tinatamad na silang mag-ayos. Ang dami ko mga kamamay na kilalang mga pango, ha? Pero pag tinignan mo ng overall, ang ganda. Bagay sa kanilang itsura. Yung iba nga dyan, hindi ganun kagandahan ng itsura, sabihin na natin, pero bawing-bawi sa katawan. Kasi nag-aayos eh. Magandang manamit. Maganda ang buhok. Okay, hindi masyadong, alam mo yun, makapal lang makeup. Simple lang. Palaging ngumingiti. Tandaan nyo mga kamamayan, palaging pagngiti, nakakapagdala po yan ng self-confidence sa inyong sarili. Kung saan maraming na-attract. Daig po mga kamamay, paliliwanag ko rin po daig po ng isang babaeng may mataas na kumpiyansa sa sarili, yung isang babaeng may magandang mukha pero mahiyain. Daig po yan. Kaya sinasabi ko mga kamamay, huwag kayong mahiyain, dalhin nyo lang ang sarili ninyo, dapat marunong kayong tumindig sa sarili ninyong mga paa, marunong kayong makipag-usap ng maayos, huwag kayong hihiya-hiya. Kahit ano pang itsura mo, kung magaling kang magsalita, magaling kang, alam mo yun, magaling kang magdala ng sarili mo, ng damit mo, daig nyo po yung magagandang mga kababaihan kapag kaganyan. Kaya hanggat maaari, araw-araw po kayong mag-ayos, araw-araw po kayong magpa-sexy, araw-araw nyo pong pataasin ang inyong self-confidence para sa ganon, maraming mga kalalakihan ang humabol, maraming mga kalalakihan ang mabaliw sa inyo. Legit po yan mga kamamay. Alright? So sa ngayon, yan lang muna ang ilang mga love advice na alam ko na maaaring makatulong sa bawat kababaihan natin na nanunood at naghahanap ng mga tips kung papaano ba sila hahabulin o kababaliwan ng isang lalaki. Mga kamamay, sana po tinapos niyo yung video and if ever na nakatulong po ito, mag-comment naman po kayo sa ibaba at para malaman ko na marami pa tayong natutulungan. So mahal ko po kayo mga kamamay. Sa mga gustong magpa-love advice, comment lang po kayo, mag-message lang po kayo o tawagan niyo po ako. Ako po mismo ang magko-coach, ako po mismo ang magsasabi, magtuturo sa inyo ng mga dapat at kailangan nyong gawin pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Once again, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.